Ave Maria Purisima. Sin Sin pecado. pecado concebida. Yan. Yan ang ating topic ngayon sa ating episode 100 and ano 2. to? 102. Oo. Oo. Merry Imagine niyo, Christmas! Dahil wala, ito tama. ay lalabas before ng New Year. Ayun, Merry Christmas mga kapatid, no? At may kasama tayo ngayon, nun. Nako, di ba? We end the year with a bang. Yeah, yeah. It's one of our close friends. Mga sakrisan pa kami sa Lower Bigutan. So, pag-uusapan natin ngayon is a very important, well, trend or latest Controversial. development sa Catholic theology. But at the same time, the very subject is someone closest to our hearts, diba? The Blessed Virgin Mary. So sige, wag natin patagalin, no? Ito ang ating episode on Mater Populi Fidelis. Ako po si Russell. Ako naman po si Lennon. At ako po si Apo. At ito ang tamang usapan. Usapang may tama. So yun, Yan. we welcome Kuya Sir Apok. Maraming salamat po, Father and Bro Evan, sa inyong pag-invite po sa akin. Thank you so much. Yan, sige. Pero yes, dahil this is the first time nakasama natin si Kuya Apok, and of course, this will not be the last, no? Pero if you can share a little about yourself para sa ating mga listeners. Okay, para po sa ating mga tagapakinig. At maraming salamat po ulit. Ako po si Brother Paul Nino Oxales. I am currently a teacher in a public school, Tipas National High School, and currently teaching grade 10 ESP, Edukasyon sa Pagpapakatao. Pero ang katotohanan po niyan, ang major ko ay science, no? Biological science po ang aking major. Natiempo sa unang 7 taon ko bilang teacher, ako po ay galing Colegio de Santa Ana. At sa Colegio de Santa Ana, ang tinuro ko po ay Christian Living. So ayan, Christian Living, at sa ngayon, ESP naman. Yun, still catering to the youth. Ako po ay bata-bata pa naman. Lagpas lang ng konti sa kalendaryo. May isang anak at ngayon po, ano ba ang ating maraming gawain sa buhay, no? Maraming gawain sa buhay. At tungkol sa ating pag-uusapan kay Mama Mary, masasabi ko po, ako po ay deboto, no? Deboto. Without any particular mention of any title of Mama Mary. Plain Mama Mary. Yan, sa kanya. Ayun po, maraming salamat po. Formal lang ating Thank you. Thank you Kuya Apok sa pagpapa-unlock kasi very busy si Brother Paul, no? Siyempre sa family niya, tsaka at the same time sa pagtatrabaho as teacher. No, pero First time yun ata nga, natin magkaroon ng teacher na guest, no? si Doc Joyce. Si Doc Joyce, well. Si No, Doc I mean, Joyce. teacher sa Sa high public school at the same public time school. sa secondary, yes. O kaya doon nga yun nung we would like to pick your brain on things, no, and especially yung practical applications as far as integrating it, no, sa instruction ng mga kabataan natin, no, especially sa Pilipinas sa time natin na napaka-alarming, no? Alarming siguro is an understatement na grabe yung functional illiteracy among yeah. our young students, no? It's quite sabi nga ni Lennon, no, controversial, no, sa development ng doctrine itong latest na publication ng Vatican, yung Mater Populi Fidelis. So it's discussing about it's actually a response, no, sa various requests and proposals about Marian devotion and certain titles attributed to Mary, yung nabanggit nga ni Kuya Apok. Pero
before that siguro, Father Lennon, what are these titles of Mary? And ako personally ay nung bata-bata tayo, may tendency nga, na kahit sinasabi nga sa theology, sinasabi ng ating doctrine na it's the Blessed Mother. Pero by praxis 'no, among, Filipino Catholics, given our rich cultural ano din, yung socio-cultural underpinnings natin, by the time na hindi pa tayo Christianized, may tendency na parang yung isang title ni Mary, tapos yung isa pa niyang title, oh, nangyayari parang dalawa na yung Mary. Mhm. Tapos para silang naglalaban ng popularity, para silang naglalaban ng relevance, or saan ba 'to yung pagandahan ba ng corona o Mhm. kapag, pontifically crowned. Well, without casting aspersions to devotees, without casting aspersions to any particular group, ah, let's start first with the basic the basic doctrine on why the Blessed Virgin Mary is is tawag dito, regarded that highly 'no, in our Christian faith. At the same time, how do we make sense of these titles? Kasi this is also somehow educational, not for me 'no, kasi yung yan ang laging binabato sa Catholics 'no, na idolatry. And even now with Mater Populi Fidelis, there are even, uh, priests, there are even other commentators saying na, it's one way of the church correcting herself because many of these, mga old, teachings daw, they were trying to deify Mary. Is that even true? So ayun, yun yung ating, um, bardagulan for this episode. So let's start muna dun sa unang tanong, ano ba yung kahalagahan, ano ba yung basic na teaching ng simbahan, bakit ganun yung place ni Mary 'no, sa ating pananampalataya. Then at saka na yung titles 'no, sa next segment. Sige, sige. Well, of course, para sa simbahan 'no, simula't simula pa nung sinilang ang simbahan 'no, nung tinatag ni Cristo ang simbahan, the church has always have a reverence to the Mother of God 'no, to the Mother of Jesus. If you remember sa Pentecost, pagdating ng Espiritu Santo, kasama, nandoon si Maria 'no. So, meron na siyang papel na importante. Of course, we cannot deny the fact na ito katulad ng doktrina ay nag-e-evolve 'no, habang tumatakbo yung kasaysayan ng simbahan 'no. In fact, scholars will say na yung talagang zenith kumbaga, nung talagang naging universal na kumbaga yung veneration sa mahal na birhen ay yung mga around 4th century or 3rd century. Anong makikita natin dito sa mga 'to? Doon by that time yung mga tinatawag nating Christological councils na napag-usapan natin na dito sa Tamang Usapan, 'di ba, nung nagkaroon tayo ng ano, ng mini series sa Christology 'no. So nagkaroon ng mga heresies, may mga katuruan tungkol kay Kristo 'no, na kailangang sagutin ng simbahan. And on that process, isinilang din 'no, inevitably na madadala yung katuruan tungkol kay Mary 'no. So hindi mo puwedeng mapaghiwalay palagi yung Christological truth sa Mariological truth 'no. Yung mga dogmas na tinatawag, yung mga katuruan ng simbahan. Hindi mo puwedeng ihiwalay yung dogma tungkol sa mahal na birhen sa dogma tungkol kay Kristo. Halimbawa, ang dogma ng motherhood of God 'no, Mary as the Mother of God, ng Theotokos. Yun ay bunga ng doktrina na si Kristo ay tunay na Diyos, 'di ba? So hindi lang siya ina ni Jesus na tao, siya ay ina ni Kristo na Diyos, 'di ba? Hindi mo 'yun puwedeng paghiwalayin, hindi mo puwedeng sabihin na, Mary is Mother of God pero si Kristo hindi. O kaya si Kristo ay Diyos pero hindi natin dapat pansinin si Maria 'no. So, from that very start ng simbahan ay meron ng gano'ng reverence 'no. Of course,
we cannot deny the fact, no? Lagi naman na ano, gano'n naman lagi ang sa simbahan na mayroong extremes, no? Is either mag-e-extreme ka na deification, although I don't think so kasi who can love more Mary than her own son, 'di ba? Pero anyways, that's beside the point. Maybe there were some people who went to that extreme. And of course, you have some people who went to the other extreme na talagang dinenay nila kasi kailangan si Kristo lang eh. The problem there is that Mary is the consequence of Christ, no? And Mary is the model for us, no? For us the church, for us the faithful the baptized, no? So kung tatanggalin mo si Mary sa equation, eh parang sinabi mo na rin na ano, na wala tayong um, model, no? Wala tayong gagayahan, di ba? So that's actually problematic din, no? So the church always wanted um, to stay in the middle, no? Yung kanyang love for the Virgin Mary na hindi ma-eclipse yung love niya kay Kristo dahil si Kristo pa rin naman talaga ang asawa, ang esposo ng simbahan. No? Pero bilang asawa ng simbahan si Kristo, dapat ang simbahan mahalin din niya yung kanyang biyenan, di ba? Hindi puwedeng ano 'yun, magkaaway sila o kaya itsepuwera na lang, hindi puwede 'yun 'no. Now, just to be clear 'no, so we have yung tinatawag na Mariological dogmas. Ito yung mga titles ni Mary na dinefine ng mga councils o ng katuruan ng magisterium ng Papa 'no, infallible. So, meron tayong 4 'no, yung Theotokos, Mary as the Mother of God, na ise-celebrate natin bukas, paglabas itong podcast na 'to December 31. So, January 1, Mary Mother of God. We have the perpetual virginity of Mary, kaya Virgin Mary, 'di ba? No? Na siya ay virgin before, during, and after the birth of Jesus, no? Especially yung during, no? And then the third is the Immaculate Conception na sinelebrate natin ngayon lang din December. And then the fourth is the Assumption of Mary. At lahat ng 4 na yun may kinalaman kay Kristo. Siya ay ina ng Diyos dahil si Kristo ay Diyos. Siya ay perpetual virgin dahil si Kristo ay Diyos. No? God intervened. No? Sabi, di ba, if you remember yung sa Annunciation, di ba? Yung sinabi niya dun sa anghel na, paano mangyayari yan? Eh, wala naman akong asawa. Na sabi ng anghel, eh, walang imposible sa Diyos. No? So, yun yun. No? So, she is perpetual virgin for that. Third, Immaculate Conception. Ibig sabihin siya ay prepare na ng Diyos simula pa lang nung na siya ay nasa sinapupunan pa lang ni Santa Ana na kanyang ina. Why? Because she will conceive Christ. Di ba? So again, kay Kristo. And the assumption, bakit siya inassume body and soul to heaven? No? Now, the question remains, namatay ba siya o hindi? Yung mga kapatid natin Orthodox, meron silang idea ng dormition. Yung parang nakatulog lang siya. Pero beside that point, ang importante dun sa assumption is that she assumed into heaven because she bore the Son of God in her, no? Sa kanyang sinapupunan. So again, yung 4 na yun may kinalaman kay Kristo. Now, of course, pwede ninyo itanong, di ba may iba pang mga titles, mga Mary Help of Christians, Queen of Apostles, Our Lady of the Rosary. Itong mga ito ay yung mga ano na, later on devotional titles, no? Na sumilang dahil mayroong mga apparitions, for example, like sa Lourdes, sa Fatima, di ba? Or like mayroong special na advocation, Mother of Hope, for example, no? So, we are advocating, we are asking the intercession of Mary through this very specific thing, no? As help of Christians, as good counsel, no? Pero it is the same. She is the same Mary, no? So hindi siya magkakaiba dahil magkakaiba yung titles. Itong mga titles na to ay isinilang dahil sa pangangailangan ng tao, ng simbahan, at dahil din sa pag-ibig, no, ng tao sa ina ng Diyos, sa ina ni Kristo, di ba? So again, just to emphasize, you have the 4
Mariological dogmatic titles, so dogmas. Then you have the devotional titles na isinilang sa kasaysayan ng simbahan, no? But all of these, you cannot separate from Christ. So yung mga nag-aano sa atin palagi na both from without, from outside, and within the church, yung mga nagsasabi na sumusobra yung Mariology, sumusobra yung pag-ano ninyo, sinasamba niyo na si Mary. Kasi tingnan mo, imagine mo, pag pumunta ka sa isang lugar, tapos ipapa-define mo dun sa tao, ano ang isang Katoliko? Anong sasabihin sa'yo? Katoliko may 3, no? May Papa, may Misa, may Maria. Pagka nagtanggal ka ng isa dun, parang magiging ano, sabihin natin, ano ka lang, Misa ka lang. O may mga misa rin naman ng mga ano, 'di ba? Ng mga Anglican sa mga ano. So kasama nandun si Mary sa ano natin eh, sa puso ng simbahan eh. So we cannot really separate Mary sa simbahan. Especially na yan ang turo ng Vatican II. That is why, again, we remember yung ating mini-series sa Vatican II. Isinama sa document sa Constitution on the Church si Mary, yung chapter 8, di ba? Sa Lumen Gentium. Kasi nga, the Church, the Second Vatican Council teaches na Mary is inseparable to the Church, no? Hindi siya mahihiwalay kasi nga si Mary ang modelo para sa simbahan. If she was assumed into heaven, yun din yung hinihingi natin, no? If she is now enjoying the beatific vision, yun din yung inaasahan natin, no? And that is why Mary is very important to us. Yun. Thank you, Father. Yan, ito naman, Brother Paul, Kuya Apok, yung sa ano, what are your experiences, at the same time, yung strategies mo and the challenges when it comes to promoting the devotion, at the same time, engaging students sa Catholic doctrine, no, on Mary, na parang hindi siya watered down, pero at the same time, hindi siya yung, alam mo yun, kasi ano yung challenges mo, paano sa pedagogy, for example, na how to share Mary to young Filipino students? Usually, the first question naman na tinatanong ng mga bata lagi, lalo na pag nag-o-open ako ng, sige, ask what you want to ask about the church. Ang una nilang tanong, bakit mo kayo sumasamba sa rebulto? The usual question, bakit sumasamba sa rebulto, ganyan. Siyempre, ang unang rebultong nasa isip nila, hindi naman si Jesus agad, yung rebulto ni Mama Mary. Ayun, pagka ganun, ipapakita ko sa kanila, bakit may picture ba kayo ng nanay nyo sa wallet nyo? Sino ba yung nandyan sa inyong wallpaper? Pagka ba hinalikan nyo yung wallet, yung picture dun sa wallet nyo, kanino nyo pini-express yung pagmamahal? Ang mahal nyo ba yung picture o yung nandun sa picture? Ganong klaseng tanungan so that they can immediately think that there is something more to that. There is something more to what we are doing. And then, yun nga, pagka nagdadasal na rosaryo, ayan, tanong nila, "Sir, paulit-ulit lang eh." Sunod na tanong, bakit? Hindi ba masarap na ulit-ulitin na mahal ka ng isang tao? Hindi ba masarap pakinggan na paulit-ulit sinasabi sa sa'yong mahal ka niya? So yan, yung usual, pagka Katoliko nagtatanong, madaling sagutin. Pagka hindi Katoliko, mas madaling sagutin. Kasi agad-agad ang banat ko do'n, magkaiba tayo ng kaisipan tungkol diyan. Pero kung gusto mong malaman yung akin, kailangan buksan mong isipan mo at magbasa tayo ng kung anong nandiyan sa Biblia. Ngunit sasamahan natin ito ng common sense. May mga gano'ng klaseng sabihan na common sense. Halimbawa, ano bang anak ng pusa? Kuting. O paglaki ng kuting, ano siya? Pusa. Ngayon, si Jesus, ano ba si Jesus? Siya'y anak ng Diyos at anak ng tao. Anak ng Diyos, madali nang isipin, no? Anak ng Diyos. So, ano si Jesus? Diyos. Doon pagdating sa tao, ayan. Ano po ba yung kay Mama Mary? Ganyan, ganyan. Siya ay anak ni Mama Mary. Nakuha ni Jesus ang kanyang pagiging tao kay Maria. Na ang lahat ng kay Jesus ngayon ay galing kay Maria.
Na minsan nga hinahaluan ko pa ng genetics, Father. Sinasabi ko sa kanila, magkakaroon ba ng iba pang chromosome kay Jesus? O yung pagkalalaki lang ang naiba pero lahat-lahat galing kay Mary yun. Kasi kung from the standpoint of ano 'to, genetics, gano'n magiging itsura niya. Milagro na ang lahat, ang pagkatao, ang laman, ang buto, ang puso na kay Jesus ay galing kay Maria, galing kay Maria, yung pagkatao. Kaya madaling isipin at madaling sabihin, hindi yung pagka-Diyos ang galing kay Maria, kundi yung pagiging tao lang ni Jesus. Ngunit, puwede nating tawagin si Maria na ina ng Diyos sapagkat si Jesus ay Diyos. Kumbaga Father, kanina habang ika'y nagsasalita, naisip-isip ko. So, whatever happens to Jesus, si Maria ang resibo. Parang gano'n ang dating ano. Anong mangyari kay Jesus, resibo si Maria. Kung anong nangyari sa araw, makikita mo sa buwan. Yung mga gano'ng ano, laro. Ang ganda ng ating ano, Ganda 'no, ang ganda nung ano na 'yan. imagery 'no. Pero yun kasi kaya kaya natin binigyan ng gano'ng introduction. Well, prima facie review 'no, for me, yung latest document ng Vatican, it is addressing, of course, supposedly for all believers, 'no. Pero ang dating sa akin lang naman, meron lang siyang specific groups na kino-correct or ina-address. Kasi for simple Catholics 'no, na if they receive the basics of the doctrine, it's very clear 'no. It has always been clear. Pero there are certain aspects or there are certain belief systems na mako-consider mo na hindi siya yung, tawag mo dito, hindi siya everyday Catholic thing 'no. So tulad niyan, ah, Mary as the mother of the faithful people of God, it sounds harmless 'no. Pero for us 'no, na may background, especially with what's going on with, the last, let's say 15 years 'no, or the previous papacy of Pope Francis. There have been certain movements to really redefine or clarify things, especially in aspects ng doctrine, 'no. Pero it sounds harmless, mother of the faithful people, pero alam nating meron siyang gustong iparating, 'di ba? So that's number one. Number two, some Marian titles are widely used but not always precisely defined, 'no, or can lead to misunderstanding. Yun ang contention ng libro. Some of you are invoking Mary as this, pero walang walang halos theological foundation. Yung number three, the essential problem of understanding Mary, 'no, her role, 'no, or cooperation in the work of redemption of Jesus Christ, 'no. Always balance with Christ's soul mediation. Ibig sabihin, dito na tayo, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Yung teaching 'no, on the title of Mary as number one, as mediatrix 'no, and number two, as co-redemptrix. So I would like to pick your brain on this. Ako kasi personally, wala na akong theological wala akong theological na updating kumbaga ano. Just to share my views 'no, for the last, let's say 10, 15 years 'no, wala na, hindi na ako masyadong tawag mo dito, hindi na ako updated kung tutuusin. I remembered when I was a first year in seminary sa Capuchins, we know very well that, Lipa 'no, Lipa has its, devotion to Mary as mediatrix of all grace. Yun nga kasi may Lipa apparition in the 1940s.
no? And in a way, may point yung sinasabi number 2, no, na sinasabi dito ng ating notes. Some Marian titles are widely used but not always precisely defined. Kasi minsan we tend to appeal to emotions or to emotivity, no, yung sensibilities ng mga tao. No? Pero how about the relationship with doctrine, no, of the faith? Ah, then yung co-redemptrix. Siguro if you can give me, both of you, let's start with Kuya Apok, no. 'Pag sinabi lang ba natin muna, 'no, sa atin lang, personal na ano lang, pagka ano, no judgments naman. Pero kapag narinig natin or nung narinig natin for the first time, yung salitang mediatrix and co-redemptrix, ano ba yung pumapasok sa isip natin? Kasi ako, sa akin, mediatrix nga tagapamagitan, tapos co-redemptrix is meron siyang role, may assist pa kumbaga sa basketball. May assist siya, 'no, meron siyang role kung bakit nagkaroon ng redemption ng tao. Pero kayo, Kuya Apok? Sa akin kasi, seminarista pa ako niyan na narinig ko na yan. Tatlo yan, 'di ba? Tatlo yan, joint course sa isang sinasabi na hinihingi nila maging fifth dogma of Mama Mary. May padasal pa nga si Cardinal Vidal diyan, yung 13th hour prayer yon, no? Nakasama yung sa image ng lipa. Ito ay palagay ko naman sa akin kasi, kung hindi ito ay pinaliwanag ng maigi, medyo nakakalito. Kung hindi ipinaliwanag ng maigi, yung tipong by the word itself, medyo, paano nangyari yun? Kailangan ipaliwanag. Pero nung naipaliwanag naman, halimbawa, yung mediatrix, Mary intercedes for us to Christ. Not to the Father, but to Christ. So, hindi niya sinasapawan si Jesus. Ang basic picture namin yan, ng mga seminarista kami, if Christ is the head, Mary is the neck. O, di ba? Napakasimpleng paliwanag. Kailangan mo ng leeg kung meron kang katawan na nakakonekta sa iyong ulo. Yun, ganong klase. Tapos, dun sa co-redemptrix, ang paliwanag kasi nila dun, nakisama siya dun sa pagliligtas. Hindi naman dahil siya ang main character, kundi dahil yung pinagdaanan niya while helping the main character. Kumbaga, sabihin na natin na nakamit ni Mama Mary ang best supporting actress role. No? Yun yung ganong klase, best supporting actress. Doon naman sa ginawa niya, kahit naman sa atin, di ba? Sa ating paniniwala, every suffering is salvific because of Jesus' suffering. Kung ganun pala yun, di in terms of merit, ang laki ng kay Mary. So, masasabi natin in some ways, mabigat yung naging role niya doon sa redemption. Pero hindi siya ang main character. So, yun po ang aking pananaw pagdating diyan. Very buti na-invite natin si Kuya Apok, no, giving us yung mga gano'ng backgrounds pala, no. Kasi ang dami, meron pa nga yan, yung it's not only the lipa apparition, ba I mean, I think it's Medjugorje, 'no, may gano'n pa, 'di ba? Yeah, sa Tapos Medjugorje. yung Our Lady of All Nations na controversial dahil nga yung iconography niya ay Mary standing on top of the world, tapos may cross sa likod niya, tapos yung iba pang depictions ay may stigmata din siya. And it really caused a lot of confusions, no? Pero some subscribe, some do not. Pero yun nga, yun din yung aking din, yun, para may added difficulty kay Father Led, 'di ba? Yung gano'n din, halimbawa, kasi yung dogma kasi, it's for us all to not only to receive blindly, but to study, to contemplate, to pray about, 'di ba? With the dogma. Pero tulad nito, yung devotional titles, hindi siya imposed to others, eh. Kaya nga may gano'n, yung may isang pari na ang comment niya, sumobra daw ang, simbahan. Parang it's very unusual to hear it from a priest, 'no, pero parang trend na yan ngayon kasi starting with some cardinals, with some bishops, or with some priests na
Hindi mo alam kung advocate ba sila ng simbahan kasi inaatake nila yung simbahan, 'no? Pero yun, that's the ano, that's the thing now, 'no? Yun, so Father Lennon, same question pero at the same time, ano yung view mo kapagka ganito na there are some groups lang, 'no, of faithful ang naniniwala and with the latest na nga na decision din dun sa lipa apparition ng simbahan, ng how do you make sense of this? And if someone approaches you, especially diyan sa ministry mo diyan sa Spain, how do you reach out to them kung sila ay believers nun? Tapos may ganitong mga latest na developments. How do you minister to them pastorally? How do you accompany them? And sa personal ano mo, sa spirituality mo, how do you find these challenges, especially when it comes to the Blessed Virgin Mary? In all fairness naman dun sa document, no, sa Mater Populi Fidelis, which is a doctrinal note of the Dicastery of the Doctrine of the Faith. So hindi siya talaga, the fact na hindi papa yung nakapirma. So hindi siya document ng Santo Padre, no, ni Pope. It means na ano, hindi naman sa hindi full, pero lesser yung kanyang magisterial teaching, and it is just a doctrinal note, no? Kumbaga, parang nag-memo ka lang na post-it tapos nilagay mo dun sa computer ng ka-office mo, 'di ba? So hindi siya official teaching na parang banned na ang ano. Kasi ganun ang nangyari. That's the problem actually. We received it as if binan na ng simbahan yung ano, yung titles ng mediatrix tapos yung co-redemptrix. And the worst thing ay maririnig mo yun sa mga Katoliko, sa mga pari pa nga minsan, no, na binago na ng simbahan, o kaya maririnig mo sa mga kapatid nating Protestant, inamin niyo rin na sinasamba ninyo si Maria, 'di ba? Kaya binago niyo na ngayon, nagbabagong buhay na kayo. Which is not that case, no? It's a doctrinal note. So para bagang naglabas lang ng press release na, dahil nagre-request kayo, eto yung ano, sagot namin ngayon, no? So in legalese, no, legally speaking, ay hindi ito ano, hindi ito infallible na katuruan ng simbahan, no. Second, in fairness again dun sa document, no, maganda naman talaga yung kanyang intention. Kasi di naman talaga natin pwedeng ano, mawala kumbaga sa center si Kristo, no. Hindi pwedeng malito tayo na mapunta tayo lang na puro si Mama Mary lang, no. Kailangan pa rin talaga si Kristo, no. In fact, napakaganda nung umpisa nung document, no, kasi, well, nag-focus siya yung work, yung cooperation ni Mary sa work of salvation, no, yung kanyang participation. Kasi dalawa yan, no, yung paano ba nag-cooperate si Mary sa redemption. Dalawa yan. First is yung participation niya dun sa objective redemption sa earthly life ni Kristo nung nabubuhay pa siya hanggang sa kamatayan niya sa krus, hanggang sa muli niyang pagkabuhay, no? Especially doon actually sa Paschal Mystery. And then, second is yung kanyang ongoing na influence para sa atin, no, ng mga nabinyagan na, no? Kaya nga yung isa pa 'tong tinatanong palagi, 'di ba, pagka mga natatandaan ko noon nung high school ako, may gano'n nagtanong sa'kin kaklase ko, bakit tinawag ni Kristo na ano, na babae si Mary nung siya ay nasa krus? So, babae, andiyan ang iyong anak, 'di ba? Babae, ba't hindi niya tinawag na nanay, 'no, parang wala raw respeto. Tinawag niyang babae kasi ano 'yun, theological 'yun, highly theological 'yun, yung sa gospel ni John na she is now being called woman as if she was Eve, the first woman, no, sa Genesis. Na nagpapakita na ito, 'tong krus ay isang bagong creation, no? Yung kanyang yes sa annunciation, of course, no? And then yung kanyang makikita natin sa gospel yung pagiging privileged witness ni Mary sa buhay, sa mission ni Jesus, no? And because of that, then nga again, early theology pa lang, panahon pa ni Saint Augustine, tinawag niya ng cooperator, si Mama Mary, 'di ba? Cooperator in Christ's redemption. Sa mga kapatid nating Orthodox, no, yung Theotokos, no, Mary, literal ang Theotokos ano taga-iri ng Diyos, no.
literal na tinuturo niya. Tingnan niyo yung mga icons ng ano, ng mga Orthodox, 'di ba? Tinuturo niya lagi si Mary, tinuturo niya lagi si Kristo. So, um, yung ating pinag-uusapan itong mediatrix, yung co-redemptrix, it's true na prima facie baka maano natin, ma-misinterpret natin. Totoo naman, 'no, mediatrix halimbawa, 'no, mediator. So, sasabihin sa atin ng mga kapatid nating mga protestante, "Eh, 'di ba ang nakasulat sa Biblia ano, si Kristo lang ang nag-iisang ano, tagapamagitan." Totoo naman 'yun, si Kristo lang ang nag-iisang tagapamagitan ng tao at ng Diyos. Pero yung tagapamagitan natin kay Kristo, sino? 'Di ba? Napaka-logical kaagad, yun yung nanay niya, 'di ba? So, yun yung idea, eh, mediatrix of grace, of all grace rather. Yan ay una kong na-encounter, of course sa Lipa, 'no? Alleged na na apparition do'n 'no, na until now ay, dini-dispute pa rin, 'no. Well, I've visited the convent, 'no, nakausap ko yung mga madre nandoon, and you can feel naman talaga na genuine yung kanilang ano, um, pag-live out ng faith, 'no. And ayun nga, eh, as mediatrix of all grace, hindi siya ano, eh, hindi siya of all graces, eh, kasi yan si Kristo yun, 'di ba? Yung lahat ng ano, ng mga biyaya. Mary as mediatrix of all grace. Yung grace doon, yung capital G na grace na yun, yung all grace na yun, hindi yun mga biyaya. Si Kristo yung grace na yun, eh, yung biyaya. Siya yung tagapamagitan natin kay Kristo, no? So, for me, mediatrix is the easier one to explain and to understand din, no? Especially sa akin. Kasi yung co-redemptrix, to tell you the truth, kahit ako, I think, even before ng pagre-ready nitong dito sa podcast na 'to, I was a bit skeptical dun sa co-redemptrix. Kasi nga, there is a, tendency to think na parang co-equal sila. So, kung redeemer si Kristo, so redeemer din si Mama Mary, parang ano yun, heresy yun. Kasi isa lang ang redeemer natin, eh, si Kristo lang yun, eh, 'no? Ano ba 'tong co-redemptrix na 'to? Now, sa pag-ano ko, sa paghahanda ko nitong ating ano, usapan ngayong araw, what I realize is that the problem is because of language. Kasi yung ko ngayon, ngayong panahon na 'to, ay parang inisip na natin co-equal dahil nga democratic na tayo. However, ang pinanggalingan, remember, co-redemptrix is Latin, no? Yung ko sa Latin does not equate sa co-equal. Sa Roman Empire, for example, mayroong office na tinatawag na co-emperor. Pero ang co-emperor ay hindi kapantay ng kapangyarihan ng emperor. Meron siyang certain privileges, meron siyang certain powers na hindi maaabot ng ibang mga officials noon sa empire. Pero hindi niya pwede, for example, i-veto yung emperor. No? Hindi niya pwedeng gawin yun. Parang junior pa rin siya. Junior emperor pa rin siya. No? So for example, nung nakaraan nung nagre-ready ako para sa misa ng piyesta ni Saint Catherine of Alexandria. The emperor was Diocletian, siya yung kilala natin. Pero yung nagpapatay kay Catherine of Alexandria, yung co-emperor, na ngayon yan, hindi ko na matandaan yung pangalan. Eh. Tignan mo, hindi mo matandaan yung pangalan kasi nga co-emperor lang siya eh. Hindi siya yung emperor eh. So, what I mean to say here is that Mary as co-redemptrix does not necessarily mean na ano siya, kapantay na siya na ano, pareho na silang redeemer, no? She is co-redemptrix in the sense that her participation in the redemption is essential, no? Babalik tayo sa Annunciation na kapagka kung hindi siya nag-yes, walang redemption. Hindi kasi magiging tao si Kristo eh. Hindi siya hindi magi-incarnate yung word, no? Of course, we can say na, ay, di maghahanap din ng Diyos ng ibang tao. The same, no? Kung maging pangalan mo Bridget o ganun din, magiging co-redemptrix din siya kasi ano,
nag-yes siya, 'di ba? Yung pagiging co-redeemer niya, in fact, yung title niya na co-redemptrix ay sinadya yun para hindi mapunta dun sa redemptrix, eh. Kasi may gano'ng tendency dati, eh, to call Mary as redemptrix. Para maano yun, naglagay ng co-redemptrix, 'no? And it was both of these titles have been witnessed by the church. Not in an official manner, of course, pero numerous saints have used it. Numerous popes have used it, no? Well, those two titles, no? Kaya nga nung tinatanong mo ako Sel, nung paano yung dito halimbawa, wala pa namang ano, direct na nagtanong sa akin. Pero I know na, well, I'm in Madrid kaya medyo mas ano, mas hindi gano'n ka, well, involved yung mga tao pero hindi sila gano'n ka involved na tipong iiyak sila. Sa Sevilla gano'n. Kasi Yeah, yeah, yeah. It's a maraming very nag-react Marian, do'n. it's very Oo. Marian city, yeah, yeah. Sabi nila, "Hindi, Corredentora siya." Anong sinasabi na naman niyang ano na 'yan, ng Argentinian na 'yan, kasi Argentinian si ano, 'di ba, yung prefect. Hindi, Corredentora siya, parang gano'n. Well, in fairness again, 'no, tinanong si Cardinal Fernandez after. So, ibig sabihin po ba nito banned na yung mga titles na 'to, yung Co-Redemptrix tsaka yung Mediatrix? Sabi niya, hindi lang puwedeng gamitin sa official documents ng simbahan tsaka sa liturgy. Pero puwedeng gamitin daw ng mga ano, ng mga lay faithful sa kanila, 'no. May problema pa rin ako dun sa liturgy, pero at least yun, 'no, hindi siya sinasabi na outright na banned na siya kasi masama siya, kasi heretical siya. Hindi siya heretical. Kaya nga yun din ang problema ko dito sa document na 'to, eh. Kasi ang parang sinasabi niya, um, we discourage the use kasi hindi siya naiintindihan ng mga tao, at ang isang katuruan na kailangan mo laging i-explain ay hindi dapat ano, hindi, dapat discourage siya na gamitin. The problem there is that napakarami nating katuruan na dapat lagi mong ine-explain kasi hindi naiintindihan ng tao. Yung Theotokos na lang, 'no, Mother of God. Kailangan mo ulit-ulitin yun na-explain, eh, kahit Katoliko hindi yun naiintindihan minsan, eh, 'no. Papal infallibility. Yung buong doctrine ng ano, lahat ng teachings ng Vatican II kailangan mo ulit-ulitin yung i-explain, eh, 'di ba? So, using that logic, I think that logic is a very weak, 'no. Using that logic ay babagsak lahat ng ano, ng doktrina ng simbahan, 'no. So, mali yung logic na yun para sa akin at least, 'no, na sinasabi ng dicastery na, "Huwag niyong gamitin kasi ano, wala namang nakakaintindi o kaya mahirap siyang ipaliwanag," 'no, which is wrong, 'no. So, now, going back, 'no, yung ating insistence dito sa paggamit, of course, kapagka kasi importante yun, naunawaan natin, hindi tayo pumupunta sa extremes. Yun nga, balik tayo dun, parang yung iconography nga nung Our Lady of All Nations, 'di ba, na may stigmata and all of that, 'no, na medyo naging controversial kasi nga parang na-equate na kay Mary ay kay Jesus. Hindi tayo pupunta dun sa extreme, pero we have to hindi rin tayo puwedeng pumunta dun sa kabilang extreme, na iwanan na lang natin si Mama Mary, 'no? Dahil nga kailangan ano, hindi tayo malito, 'no? You remember that ang simbahan from the very beginning up to today, up to the Second Vatican Council, hina-highlight niya palagi yung free cooperation ni Mary through faith and obedience, 'no? And her special redemption by Christ. O kanyang cooperative role ay mayroong ano, Trinitarian structure, 'no? Yun ay rooted sa redemption ni Christ at yun ay active, hindi yun passive. Passive lang na na-receive lang niya yung redemption. Active siya, na cooperator, again, using the word of Saint Augustine, na cooperator siya ng redemption, 'no? That is why, yun ang dahilan dito sa dalawang titles na 'to. Kaya nage-gets ko yung mga nagre-request na maging fifth dogma siya. Kasi again, going back to the Mariological dogmas, yung mga dogma na yun ay laging nakakonekta kay Kristo. And being co-redemptrix, mediatrix, nakakonekta rin yun kay Kristo. Hindi yun siya ano lang, specific devotion. Yun ay nakakonekta sa very nature ni Christ as Redeemer, 'no?
sa very action niya ng redemption. Kaya nage-gets ko yung kanilang request, no? One, argument nung mga, nitong faction, sabihin na natin faction, no, na talagang sasabi nila huwag gamitin yung mediatrix tsaka yung co-redemptrix. Eh, sabi nila, "Ay bakit ano, nung panahon naman ni ano, ni Cardinal Ratzinger as prefect ng Congregation for the Doctrine of the Faith, tinanggi rin naman niya yung yung co-redemptrix." That's actually misleading kasi nung time na yon ang sinabi ni Cardinal Ratzinger dun sa response niya, hindi pa time para mag-declare ng fifth dogma, hindi pa mature. Hindi niya sinabi na outright na, "Hindi kasi 'wag niyong gamitin 'yan kasi walang nakakaintindi," no. So, 'yun, just to be clear again, sa official documents ng simbahan, sa liturgical texts, hindi magagamit yung dalawang titles na 'to. Pero we are free to use it on our devotion if we really understand it, no. Yan ang paliwanag nila mismo, eh. Father, may tanong ako dun. Mhm. Ah, Paano yung concept ng sensus fidelium? Tapos yung lex orandi tsaka lex credendi pagdating diyan. Yan actually yung problema ko dun sa idea na hindi gamitin sa liturgy. Kasi nga 'di ba we know yung lex orandi, lex credendi, no, that the law of prayer is the law of belief. Kung paano tayo nagdarasal, gano'n din tayo naniniwala. Ngayon, kapagka nag-outright ka na nag-ban ka ng isang salita o ng isang phrase sa liturgy, you are may binabago ka sa or at least may pini-preserve ka sa doctrine, no, sa katuruan ng simbahan, sa paniniwala natin. For example, 'di ba, tandaan ninyo yung sa English translation nung "Through our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit." Dati ang ending natin lagi sa English ay "One God, forever and ever," 'di ba? Tapos ngayon tinanggal nila yung one, God forever and ever. Kasi nga raw, parang ang paliwanag nila dun para hindi daw magmukha na parang hiwa-hiwalay yung tatlong persons ng Trinity, no. So, yung doon, yung sa structuring na yun, so may gano'n kang theological na basis. So you want kasi na ma-preserve yung teaching sa Trinity, no. Ngayon, kapag binan mo halimbawa yung paggamit ng co-redemptrix o ng mediatrix, eh, ano mo na rin, ini-engineer mo na hindi na siya mapunta sa sorry for the term na ini-engineer, pero kumbaga ini-engineer mo nape-pave way mo na hindi na mapunta sa consciousness kasi karamihan ng mga Katoliko natututo tayo hindi naman sa hindi tayo nagbabasa ng theological treatises, eh. Yes. Hindi rin tayo well, catechesis, kailan lang tayo nagka-catechesis bago mag first communion. Tapos wala na, malilimutan na natin 'yun, 'di ba? Karamihan sa atin natututo tayo saan? Sa misa. Mhm. So, kapag tinanggal mo 'yun, pangkaraniwang Katoliko hindi na 'yun mamamana, 'no? Oo. 'Yun ang problem ko do'n sa, um, sa idea na 'yun na hindi siya dapat gamitin sa liturgy. Yung sa ang ganda nung naano mo, kuya, do'n sa sensus fidelium, 'no? I think that is one of the, aspects na after ng Second Vatican Council na lagi nating binabanggit sa simbahan, lagi nating, we really appreciate it sa simbahan, pero yun pa ang kulang sa practice natin. Yung pag-ano talaga, pag-unawa talaga. Paano ba naglalaro ang sensus fidelium sa yung sense of the faithful, 'no, sa evolution of the doctrine, 'no, sinasabi ni Saint John Henry Newman na may yan, eh, kasi kung ang mismong sambayan ng Katoliko ay nananatili sa pagkilala sa mahal na Birhen bilang co-redemptrix, bilang mediatrix. Later on, maa-adapt yun as official. What I can remember now ay yung Immaculate Conception. Mhm. Kasi throughout, 'di ba, laging mayroong gano'ng debate noon nung Middle Ages, 'yan. Immaculada ba ang mahal na Birhen?
The church never said a thing, no? In fact, sa mga theological circles, no, you have like figures like Thomas Aquinas, for example. Medyo hindi sila comfortable dun sa Immaculate Conception, 'di ba, na title. Pero at the same time, you have people, well, sa theological sphere, you have Duns Scotus, for example. Pero yung tao mismo, tayo sa Pilipinas, we have been lucky na under tayo ng Spanish rule, eh. Kasi the Spanish monarchy is very devoted sa Immaculate Conception. Kaya nga if you makita yung mga lumang bahay sa Pilipinas, minsan yan sa may pintuan may nakasulat na Ave Maria Purissima, 'di ba? Sin Pecado Concebida. Kasi yun, yung devotion sa Immaculate Conception, eh. Sige pa rin ng sige kahit na may mga theologians na nagsasabi na hindi, 'wag gamitin, 'no? Walang sinasabi yung simbahan o kaya, well, wala akong ngayong nare-recall sa utak ko, pero baka may mga doctrinal notes din na iwasan ninyong gamitin yung Immaculate Conception. And then later on, it was declared as dogma, no? And that is because of the Sensus Fidelium. Kasi nga throughout those years na walang definitive na sagot officially ang simbahan, na may mga theologians na against sa Immaculate Conception. Pero yung mga tao, yung mga binyagan, we are still advocating, no? We are still asking the intercession of Mary as Immaculate Conception. Yun yung yun yung nagdulot hanggang sa ma-declare siya as dogma, no? Kaya very important yung Sensus Fidelium na I think kailangan pa nating mas maunawaan ngayon sa simbahan, no? Na hindi ang doktrina nanggagaling lang sa doctrinal note ng isang dicastery. Dagdag pa ako, Father. Dagdag na ako. Eh, di ba sa liturgy lang naman pinagbawal. Ibig sabihin nun sa misa at sa liturgy of the hours, bawal gamitin. Pero pagdating sa pagdadarasal ng rosaryo, pagnonobena, pwede siya. Tama po Pwede ba yun? siya, oo. Ayun. Pwede siya. So yun naman, talagang magkakaroon ng odds, no? It will become at odds since paano kung halimbawa, kailan ba ang feast day ni Mama Mary Mediatrix? May mga ganong tanungan. Kailan ba yung kailan nating iko-commemorate yung Co-Redemptrix, mga ganyan-ganyan. So, there would be questions. So, ang dating nun, parang nagka-canonize ka ng santo, may steps. Na pagka servant of God pa lang, hindi mo pwedeng banggitin sa misa na siya. Actually, oo nga, no, oo. Eh, parang ganun lang naisip ko lang, no? Ang dami kasing technicalities. Mababurn ka, makuryente ka pagka may nangyaring something na may nasabi ka o kaya ay hindi ka nasabi, nakalimutan. It becomes detrimental, not so much on the technicality but on the faith of the people that participates in the prayers, etc. So yun, siguro dapat ma-clarify yun. And another thing, siguro yun yung pagiging Katoliko, no? The rigidity. Pagka-rigid natin sa batas. Anyway, bahala sila dyan basta kami magdadasal. Yeah, thank you. That's exactly my point, no, on this document. While it's supposed to be addressing all the faithful, pero hindi eh. Kasi with all these technicalities, some or well, most of our Filipino Catholics, they will not care at all, no? Kasi klaro eh, may foundation na sila ng belief system on the Blessed Virgin Mary, no? Kaya, well, over the time, 'di ba? Ang nickname nga ng Pilipinas ay Pueblo Amante de Maria. Talagang tayo. Very magiliw tayo when it comes to Mary. Hindi tayo nagse-second guess. Ang kailangan lang, ako I strongly agree dun sa ni Kuya Apo. Kung gusto nila talaga na maging intervention, doctrinal intervention siya, to really shed light, a doctrinal note is not enough, no. But rather, study talaga and at the same time yung
may feel talaga sila sa ground 'no, pinagmumulan ito nung either nung requests for a fifth dogma or kung talagang clarification na hindi siya dapat 'no. Kasi ano, ambiguity lang din yung result and it causes more division than unity in the church. Kasi siyempre tulad nga ng kung mga taga-Civilian very very Marian district magre-react talaga sila. I don't know here in the Philippines kung ano talaga yung pinaka sentiment 'no, kasi well, divided tayo sa politics and all 'no, and parang ang, mga dissenting opinions nakikita ko from the conservative side 'no, sa mga traditional Catholics. Pero ayun, very alarming lang din sa'kin na may mga liberal priests na talagang they will go to the extreme of really accusing 'no, that we have went too far. Very ano na gusto ko lang dugtungan yun kasi yung, exposition ni Lennon na yung Immaculate Conception has been unimaginable even to the brightest of scholars of the time. And yet now we have it as a solemnity and national public holiday pa siya sa Pilipinas. Would have imagined in 1500s or during that time, it was conceivable 'no, sa kanilang mga kaisipan, no matter how bright they were. And ang key takeaway ko dun at the same time, it's somehow, if I can synthesize our discussion, strict kami sa 1 hour ngayon, ni Father Lennon. Kasi may guest kami 'no. Yung tinatawag natin na further theological and symbolic themes na sinasabi nung document 'no, sa number 30. Believers united to the risen Christ become fruitful in His work. Over time 'no, over these centuries of practicing, of living out and sharing the faith 'no, in Jesus Christ. Lumalalim yung spirituality ng tao 'no, yung collective at the same time yung personal na spirituality. Kaya nga Blessed John Duns Scotus 'di ba, he was able to theologize the Immaculate Conception kasi nga it's a fruit, hindi siya belief system na putok sa buho, eh. It's a belief system of people praying, people hindi, well, hindi siya ano, hindi siya always about yung, ah, sorry for ano, hindi ko alam kung paano iko-coin, eh. Yung iba kasi sinasabi baka iniisip nila na yung mediatrix ay yung lipa lang 'no. No, it's actually the teaching. Hindi siya the reflection of the church especially in the development of doctrine, hindi siya based lang sa apparition 'no, but rather in the constant reflection, the prayer, the worship of the church. Kaya nga tama rin, tama na may issue tayo kung sa liturgy hindi mo siya ilalagay. Yun yung yun ang nagva-validate, yun yung tumutulong magpalalim at the same time mag-validate ng isang belief system. The worship, the prayer, if it constantly leads us to Christ, if it constantly lead us to the praise and to the adoration of the Trinity, no? Tsaka yung mismong teaching natin on hyperdulia, no, na yes, ah, para just to weigh in dun sa discussion 'no, since you have shared yours ano, with mediatrix for example, she is a mediator to Christ. Who mediates us to Father. So walang contradiction dun, walang issue sa scriptures na sasabi sa sulat ni San Pablo kay Timoteo na there's only one mediator between God and man, the man Christ Jesus, ba? At the same time sa co-redemptrix, tama din kasi, if siya yung may active role siya, for that, eh. There's no other person in the scripture na merong ganong role, 'no, for the salvation to be possible. At, whether she is contingent or not, it's beyond the point, but rather the responses that she gave, and by accompanying her son all through along the ministry towards the fulfillment of the passion, the death, and the resurrection, and even there's sa Cenacle, no, by the descent of the Holy Spirit, it tells so much about the very role and the very mission of the Blessed Virgin Mary, which is always connected to Christ, no, and His saving work, no? And it's very ano, napaka-fruitful nung ating discussion. Kaya yun ang sinasabi ko lang, itong sabi rin sa number 30,
na in a way ang hope ko dito ay maintindihan din ng mga believers 'no, na it's not closing doors but rather tulad din ng sinabi ni Cardinal Ratzinger, Pope Benedict XVI, yung maging mature yung faith. Kasi tulad niyan, hindi na declare yung Immaculate Conception nung time ni John Duns Scotus, but in 1854, 'no? Ilang taon na siyang patay nun, centuries na, 'no, 'no. So tulad niyan, kung hindi pa mature ibig sabihin baka nasa superficial pa yung ating, belief system 'no. Kaya nga kung tatanggalin mo siya sa liturgy paano siya lalalim, paano siya maggo-grow, paano rin siya mako-correct kasi yung iba baka nga talaga extremes 'no. Pero hindi natin puwedeng i-generalize na lahat ay gano'n, 'no, just because they say so. Kasi magiging problematic nga din, yun din nakikita ko on a secular political aspect. Kung talagang outright i-ban siya ng dicastery na yun, it will prove the saints and other popes wrong, and it will cause worse disunity in the church and 'di ba? Kailangan kailangan ng ano, ng mas klaro at mas maayos na intervention, especially when it comes to sa mga pious union, sa pious practices natin. Na well, dahil nga rin sa mga ano, sa liberalization ng mga societies, even priests and bishops are becoming victims of those, ideologies na tinatanggal na yung mga gano'ng practices 'no, na it's very sad. Instead na tayo we are influencing the society, society is getting more and more influence over us, 'no. Yeah, so bago tayo mag-New Year, as we celebrate actually, yun nga yung isa sa mga nakitang commentaries, I think it was from Bishop Schneider. May issue tayo doon sa role. Role lang yun, eh, yung co-redemptrix and mediatrix role yun, eh. Pero mas hardcore nga yung pinakaunang dogma. Kasi God bearer, Theotokos, nanay ng Diyos, eh, yung Diyos nga walang simula at end, eh. Pero may nanay siya, 'di ba? At nakuha nating i-reflect yun at i-celebrate at we believe it to be true and true enough, it has always guided our our church 'no, over centuries, may persecution man o wala, 'di ba? Ito pa kaya na role lang, parang designation lang ito kung tutuusin 'no, na parang technicalities nga sa papel. Na yun ang dapat natin sa tingin ko, yun ang dapat nating iwasan na parang ang theology ay maging technicalities. Kasi yun ang naging issue ng scholastic philosophy kaya siya nagkaroon ng decadence, paving the way for modern philosophy. Ginawa natin technical ang lahat, kaya nagkagulo-gulo tayo. I think, we should not be going through that same road again. So ayun, yun ang aking kuwan naman diyan, ang aking pang-komento. And yes, we have reached well, almost the end of this episode 'no. So other Marian titles also 'no, kayo sa mga nakikinig sa amin, baka meron kayong, tanong o meron kayong idea sa mga kinamulatan ninyong Marian title. Sa amin kasi ang Marian title namin, Our Lady of the Holy Rosary, 'di ba? Without knowing the history behind it, 'di ba, parang ano meron, no? So meron siyang personal and socio-cultural na connection dapat 'no, for us. And I think it's also important 'no, to take it into consideration. Hindi lang siya purely, academic scrutiny. 'Yan, if I may ask for ano ba, closing sentiments, for example, just to ano, to synthesize our discussion. When we are talking about Mary, beyond the apologetics, no, but for us as Catholic men or as Filipino Catholics, no, knowing this and with the current situation sa ating bansa, how do we integrate na how do we integrate being a son of Mary or sa mga nakikinig sa'tin, being a daughter of Mary, uh, living out our professions, kasi nga, yun nga, yung law of prayer is law of belief. Pero our law of belief is the same time as our law of work, 'no? So
Si Saldico halimbawa kasi nga yung may issue talaga tayo sa mga ko, eh, 'di ba? Yung co-redemptrix, 'di ba? Pero yung Saldico halimbawa, dating seminarista si Saldico, eh, pero involved siya ngayon sa multi-million na na flood control anomaly. So, ang ibig ko sabihin, yung integration na sinasabing hinihingi din siguro ni Pope Benedict back then, 'no, for our faith to mature, 'no, to really go beyond. I mean, without casting aspersion sa mga fans ng Grand Marian Procession. Ako halimbawa dun may issue ako dun, eh, kasi it's the same Mary pero ang daming Mary, 'di ba? Tapos parang sa iba sincere yung devotion, eh, pero yung iba dun pageantry yung dinala at pinunta. So, 'di ba, how to make sense of this? Kasi yung La Naval procession, it's a very catechetical, it's a very theological procession, 'no. You're teaching Dominican saints and how their lives ended or ano yung mga advocacy nung Dominican saints, and sa dulo ang mahal na bilang reyna ng Pilipinas. Pero yung Marian procession na lahat title si Mary pero 'di ba, how do we integrate these things? No, and especially in our field of work, in our field of study, um, ano bang ano niyo diyan? Ano yung thoughts niyo diyan? How can the Pueblo Amante de Maria mature more, no, in the faith and devotion to the Blessed Virgin Mary, na hindi lang siya maiwan sa December 8 holiday? Sige, Teacher Apok, ikaw na muna. Sa akin po kasi maganda ito 'pag nilay din natin bago pumasok ang bagong taon. Hmm, siguro another thing para dito ay 'wag makakalimutan na si Maria ay tao. At dahil siya'y tao, ang Diyos ay kumilos sa kanyang buhay at siya'y naging bukas sa pagkilos ng Diyos. Ngayon, paano pa natin mas mapapalalim 'yun, yung pagmamahal kay Maria? Unang-una, alalahanin natin siya pagka inaalala natin ang ating mga minamahal sa buhay. Relational, 'yun ang gusto kong ilabas, yung relational na andiyan si Mary to show us, 'no, upang ipakita sa atin paano ba maging tagasunod ni Kristo at paano sumunod kay Kristo sa pamamagitan ng pagtingin sa kung anong ginawa ni Maria. Isa yon, and then yung relation sa mga magulang, ayan, unang-una sa mga magulang, sa nanay, particularly, paano ba ang pag-respond natin sa ating mga magulang? Gusto kong maging yun, Father, kasi titignan natin, sabi mo nga, Brother Russell, sa IGMP, et cetera, at sa iba pang mga prosesyon. Ano ba ang refleksyon ng pagmamahal natin kay Maria? Ano ba refleksyon ng pag-aalay natin ng bulaklak, pagsama natin sa prosesyon, natin ng kandila? Ano yung nagiging ROI natin doon? Kumbaga may investment tayo, eh. Yan yung balik. Ano yung balik pagdating sa ating relasyon? Mas nagiging banal ba tayo? Mas nagiging makatao ba tayo sa pagpapakita natin ng mga debosyones na ito? Pagka ito ngayon may suot akong miraculous medal, itong suot-suot kong 'to, ano ba nagiging balik sa akin nito? Ako ba ay mas nagiging malapit kay Maria, o kung nagiging malapit ako, anong ginagawa ng pagiging malapit ko sa kanya sa ibang tao? Ako ba ay nababawasan ng galit ko? Mas lumalalim ba ang pagtingin ko sa paghihirap ng iba? Mas nagiging mabuti ba ako sa nanay ko? Ayan, mga gano'ng klaseng tanong. At nagiging magalang ba ako sa mga babae? Ayan, 'no? And lastly, siguro po sa akin, ito ita-touch ko na dun sa pagtuturo. Si Jesus ang katotohanan. We can only, and this is I think the best thing that we can do to imitate Mama Mary, is to give birth to the truth. Yun, to give birth to the truth with the way we act, with the way we speak, and even in our thoughts, we think of the truth. Kanina kasi napag-usapan natin, veritatis veritatis na yan. Sabi ko, aba, oo nga, may effect yun.
Si Jesus ang katotohanan, si Maria ang naglabas sa katotohanan. So siguro tama lang na ang paggaya natin kay Maria ay tayo maging tagapaglabas din ng katotohanan. At yung totoong totoo, hindi 90% kundi 100% true. Yun po sa aking palagay. Thank you, ganda, ang ganda. Totoo yan 'no, 'di ba yung application mo, kasi yun nga yung quality lagi ko yung sinasabi ito, 'no, kapagka mga tamang kuwentuhan lang kami ni Lennon. Yung quality ng apostolate mo, nasa quality ng prayer life mo, Hindi siya baliktad dapat, na parang halimbawa yung ibang mga pare, yung ibang mga laiko, 'di ba? Wala silang regard masyado sa liturgy, pero very active kuno sa PR 'no, sa sa social social work, 'yan, 'di ba? Yung iba kasi yung iba mas influencer na kaysa pare, Mas vloggers na sila kaysa pare. I mean, pinagkakakitaan pa nila yung mga online mass nila, online homilies nila kuno. Pero ayun ang sinasabi ko na tulad niyan, paano natin ma-integrate, for example, yung Mariology, yung devotion sa Mahal na Birhen. The best talaga yun. Relationship mo sa nanay mo, respeto mo sa kababaihan, at yung respeto mo sa katotohanan. Kasi nga, 'di ba, giving birth kasi hindi lang giving birth na kung puwede kong dagdagan, Kuya Apok, constantly pondering upon the truth. Kasi 'di ba yung sinabi sa Gospel ni San Lucas, 'di ba? Yo, Tinago lahat ito ni Maria sa kanyang puso at pinagnilayan niya day and night. Araw-araw siyang nagdadasal, 'di ba? Yeah, it's a very malalim masyado, pagbubulay-bulay. oo, yeah. Yeah, very beautiful. Thank you, Apok. Sige, for Lennon. Ganda nun, 'no, ano. Ang akin siguro before kasi sa integration I think nakuha na yun ni Kuya Apok yung integration. I will just second the motion doon. Although idadagdag ko na yung pagpapanganak kasi sa Espanyol ay dar a luz, to give light. So ang ganda lang nun yung truth, pagpapanganak sa sa katotohanan 'no, na magpaliwanag, 'di ba? 'Yan ang Tagalog na So gano'n din magbigay ka ng liwanag, 'yun ang ano, 'yun ang dapat na trabaho nating mga Kristiyano and that's very Marian 'no. Now, 'yun yung sa part na integration. Siguro more pastoral, especially sa akin na pari ako. Ang kinakatakot ko dito sa document 'no, hindi yung mismong document, rather yung mga pastoral actions ng ilang pastors na mas malala pa sa document 'no. What I mean is that, nung lumabas yung Traditionis Custodes for example, mayroong ilang mga obispo na nag-ban hanggang humeral veil. Binan nila yung paggamit ng humeral veil, wala naman yun dun sa document. I mean, may mga ganun tayo minsan na we go beyond what is asked of us. Kaya nakakatakot. Halimbawa, sabihin na ngayon, hindi gamitin sa liturgy yung titles. Tapos baka may mga magsabi sa inyong pari na tanggalin niyo na rin yung mga image nung salipa, 'di ba, nung Mediatrix of All Grace. So nakakatakot 'yun kasi that's beyond what is being asked of us 'no. So kung kayo po ay pari o obispo nakikinig dito 'no, as if naman. Pero if ever lang, 'wag sana nating lampasan yung hinihingi nung document 'no. Again, ang paglilinaw nga ni Cardinal Fernandez ay at the end, hindi siya banned. Hindi lang siya gagamitin, discourage lang siya sa paggamit sa official documents, pero hindi siya banned. The faithful can, 'no, can use the titles. Kung ikaw bilang pastor, you want that they use the titles appropriately, ipaliwanag mo ano yung sentido ng title. Hindi mo sasabihan na, "Hindi niyo na puwedeng gamitin 'yan kasi sinabi ng Vatican." 'No? Kasi hindi nila maiintindihan 'yun. Mas maiintindihan nila 'pag pinaliwanag ninyo kung anong meaning ng mediatrix, anong meaning ng co-redemptrix, 'no? Then let them decide themselves kasi huwag tayong masyadong paternalistic. Let them decide themselves kung gagamitin ba nila yung title o hindi. Kasi if it really helps them sa kanilang spiritual life,
Why not, 'di ba? At saka ginamit na 'yan ng mga santo, ginamit na 'yan ng mga ano, ng mga papa 'no. That's the document side. Now, more generally 'no, sa ating devotion sa mahal na Birhen bilang, sambayanan 'no, Pueblo Amante de Maria and bilang simbahan din. Again, yung maxim nga 'di ba, you can never really love Mary too much because the only one who loves her too much is her son. No? So, huwag kayong matakot. No? Of course, it does not mean nakalimutan nyo na si Kristo. Remember, always hindi sila pwedeng paghiwalayin. Lahat ng dogma tungkol kay Mama Mary may kinalaman kay Kristo. Actually, ang origin laging si Kristo. The more that we go nearer to Mary, the more must we become nearer to Christ and vice versa, no? So hindi 'yun mutually exclusive. In fact, lagi yung magkasama, no? So kung kayo ngayon, you really are a Christological person, let's say, no? Na, si Kristo ang sentro ng buhay ko, but you don't have devotion to the Blessed Virgin Mary. You have to review your devotion to Christ, no? Kasi baka kulang, baka superficial lang, no? Yung baka emotional lang yung attachment mo kay Christ, no? O kaya baliktad, no? Kay Mama Mary ka lang, kay Mama Mary ka lang. Nalilimutan mo ngayon si Kristo, eh, baka yun din, baka emotional lang din yung connection 'no, hindi pa malalim yung spiritual connection mo sa Mahal na Birhen kasi nalilimutan mo na meron siyang anak, na sa karamihan ng kanyang mga pictures, sa kanyang mga rebulto ay lagi niyang dala-dala 'no. In fact, yung pagdala-dala niya na yun hindi lang niya kinakarga, ibinibigay niya sa iyo, eh, 'no. So kung hindi mo tinatanggap yung anak niya, eh, bakit pa kayo magkaharap dalawa, 'di ba? So, balance lang 'no, yung balance na remember, to be Marian is to be Christian. To be Christian is to be Marian 'no, hindi mapaghihiwalay. So, 'pag may narinig ulit kayo, especially pari, theologian, religious na, binago na ng simbahan kasi ano 'yan, sumobra ang simbahan sa pagmamahal niya sa mahal na Birhen Maria. Sabihan ninyo na lang na, "Father baka naman po kayo ang kinukulang sa pagmamahal sa mahal na Birheng Maria," 'no. Sabihin niyo sabi ko para hindi kayo hindi kayo mabanatan. Ayan, maraming maraming salamat, especially to Brother Paul, kay Kuya Apok natin 'no, na sinamahan Oo nga, tayo. Yun ang aming ano din, ang aming wish para sa inyo before our celebration ng New Year and yan, sa iba naming mga kaibigan, yung New Year kasi kaya siya holy day of obligation, lalo na sa Pilipinas, hindi dahil siya ay New Year, but rather siya ay solemnity ni Mary as Mother of God. So it's a very important, one of the oldest uh, Catholic teachings, and it's a very important celebration in the life of the church. So we wish you all, no, kami dito sa Tamang Usapan, we wish you all a very blessed, no, na New Year na paparating, and we hope and pray that as you reflect on this past year, may it be filled with thankfulness to the Lord who has really been generous to us, no? And for our mother, no, na sinasamahan tayo whether we acknowledge it o dama natin o hindi. So yun, kung may tanong kayo, meron kayong suggestion na gustong pag-usapan dito sa season 4 na paparating, no, ng Tamang Usapan sa 2026, chat nyo lang kami or comment nyo lang dito sa Spotify o sa Facebook. Alam nyo na yung aming mga channels. So meron din kami sa Apple, tapos yung Gmail namin tamangusapanpodcast@gmail.com, may website kami tamangusapanpod.com. So yun, isang makabuluhang episode at isang very consistent na taon yung natapos natin, Father Lennon. I'm truly thankful. Sa tingin ko parang dalawa lang yatang week yung absent natin.
sa tamang usapan. So, nagpapasalamat kami sa inyong walang sawang pagsuporta, sa pakikinig at sana patuloy tayo sa ating journey na tuklasin at pagnilayan ng katotohanan at i-share, sa abot ng ating makakaya. So muli po, ito po si Russell Ito naman po si Lennon. At ako po si Apo, at ito ang Tamang Usapan. Usapang may may tama. tama. Yun, Happy New Year!